Hello! Hello po. Hi! Good morning! Morning po, Papa Jack. Kinakabahan ako. If you're calling from the Philippines, good morning. Good morning po. Yes po. Sa Pilipinas ka ngayon? Opo. Okay. What's your Sa name? Laguna rin po, Papa Jack. Laguna rin. What's your Opo. name? Yung totoo po. Hindi, screen name Kulot lang. na lang po. Ha? Kulot na lang po. No, Kulot. name. Name. Any name. Wag lang yung makulot-kulot na yung mga Miss Gemini, Miss Virgo. Name. It has to be a name. It doesn't have to be your real name, but a name. Sige po, May na lang po, May. May. Ang galing, nakaisip ka. No? Ang hirap na naisip ang pangalan, ha? Fairness. Ilang taong ka na, May? 33 po. 33. And you're calling from what part of Laguna? Sa Kalayaan po. Ngayon ko lang narinig yan. Kalayaan, Laguna? Opo. Malayong Laguna yan, ano? Hindi naman po. Pag manggagaling po sa Rizal, bale, after po ng Paite, Kalayaan, din Lumban. Malayo nga. Sorry. Kasi ang malapit na Laguna sa akin ay Santa Rosa, Binyan. Pag dito po galing sa Manila, opo. Oo. Eh di masarap ang hangin dyan. Sobrang lamig po, Papa Oo, Jack. diba? May mga sakit ang mga tao. Ha? May mga sakit po halos sa mga tao kasi sobrang lakas ng hangin. Eh dito nga sa Manila malamig ngayon eh. Lalo pa dyan kasi di ba yung elevation mataas? Opo. Tsaka bundok talaga siya. Oh. Eh di maganda yung view ninyo. Maganda po, nakaka-relax. Tapos pag broken hearted ka, sarap mag-emo, no? Opo, sa totoo lang talaga. Kaya po ako nandito. Ay, hindi ka talaga taga dyan. Hindi po. Sino taga dyan? Yung family ko po, nandito po sila nakatira. You mean your family, asawa, or family nanay-tatay? Nanay-tatay ko. So tubong ano ka dyan o lumipat yung parents mo dyan? Lumipat lang po sila dito pero taga Rizal po kami. In the same area din naman. Opo. Diba? Looking at the same mountain range. Yes. Sierra Madre, hindi pala Sierra Madre ba yung bundok dyan? Yes, opo. Yung opo. nakikita, Sierra Madre Mountain, ano? Anyways. Tanaw po. Ha? Tanaw na tanaw po ang Sierra Madre dito sa location po namin. Sa aming taga Maynila, dinadayo namin yan eh. Diba? Yung makita lang yung view, no? Yes po. Anyways, oo. Tawag nito, May, ano mapaglilingkod ko sa'yo? Ayan. Kanina pa ako nag-iisip, Papa Jack, kung paano ako magsisimula talaga sa totoo lang. Bakit? Medyo kabado pero... Pero? Ayan. Mag-i-start na po ako. Ayan, yun po, ang reason po kung bakit talaga ako nandito sa Laguna is nagkaroon ako ng problem sa sarili ko pong family. Bali, may family na po ako. Taga Manila po kami. Nagkaroon kami ng problema mag-asawa. Tapos, umuwi po ako sa family ko po. Bali, no option kasi nga, siyempre wala namang ibang tatanggap sa akin kundi yung family ko rin po. Kumbaga, no choice na talaga. Kasi lumaki po kasi ako ang parents ko po ay magkahiwalay. Tapos, only child lang po ako. Maaga pong bali nung 14 years old ako, nag-asawa po ng panibago yung tatay ko. And then yung mother ko po, iniwanan ako ng baby pa lang po ako. Then 2024 po, namatay po yung tatay ko. And yun po rin yung reason kung bakit ngayon naglakas loob po akong mag-ano sa inyo. And salamat talaga sa Lord kasi dininig na nakatawag po ako sa inyo. Kasi pag may mga ganitong problema ako kahit po na
may sarili na akong pamilya. Yung tatay ko lang po talaga yung nakakausap ko po kapag mabigat yung pakiramdam ko. So, ayun nga po, nandito ako sa side ng mother ko. Meron po akong mga kapatid. So, mas close ka sa father mo kaysa sa mother mo? Oh, opo, opo. Okay. And dito po sa side ng mother ko, ito lang po talaga yung pinakamatagal na nakasama ko sila. And ito lang din po yung time na nagkaroon ako ng chance na mas makilala po sila talaga. Hindi kami close ng mother ko kasi nga po sa tatay ko po ako lumaki. So parang ito yung chance ko na greenab na binigyan ko din po ng time yung mother ko kasi nung namatay po yung tatay ko, ang dami ko pong naging regrets talaga. Yung hindi ko siya naalagaan, hindi ko po bilang panganay na anak po kasi may anak po siya sa sa second wife po niya. So bali, nung nagkasakit po siya, hindi ko po talaga siya naalagaan. So ito pong time na to na nandito po ako sa family ng mother ko, talagang make sure ko po na lahat ng oras na meron ako, talagang binibigay ko po sa mother ko. So ayun nga po hanggang sa nagkaroon kami ng parang situation sa bahay na hindi po nagkasundo-sundo, ganyan. Although may mga family naman na po yung mga kapatid ko, pero dahil ako po yung nasa bahay namin, parang yung sisi nasa akin, gano'n. Tapos ang dami ko pong naririnig, ang dami nilang mga sinasabi tungkol sa akin, ganyan. May. Yes po. Oo. Mga mag-10 minuto na kitang kausap, puro clue pa lang yung alam namin. Wala pa. Hindi mo pa nauumbisang. Alright. Kayong mag-asawa ay nagkaroon ng problem. Opo. Okay. Ako na magtatanong. Kasi mukhang mga magaling utak ni May na. Opo. You and your husband have been married for how long now? Magti 10 years na po, Papa 10 Jackson. years. Ilan anak nyo? Isa lang po. Isa. Ilan taon na yung anak ninyo? Magti 10 po. So naging mag-asawa kayo ng panahon nagbuntis ka rin? Same time. Okay. Kailan kayo nagkaroon ng problem mag-asawa? Last year lang po. What was the problem? Simula po nung namatay yung tatay ko, dun po parang nagkagulo-gulo yung yung isip. Kasi sa Manila po talaga ako nagtatrabaho. Then parang na-out of focus ako ganyan hanggang sa... What exactly happened? When you say na out of focus ka, what exactly did you mean by that? Kasi vague yun sa akin eh. Hindi ko po alam eh. Basta parang napatanong na lang po ako sa sarili ko kung ano na yung nangyari. Anong kahulugan nung out of focus ka? Anong manifestation nun? Kasi may nagagawa ka para masabi mo na naglagay ka ba ng asin sa kape? Ganun ba klase out of focus yung yung ginawa mo? Nagsampay ka ba ng panty sa labas ng bahay nyo? Anong out of focus? Ipaliwanag mo sa akin para mag-gets ko. Ano po, sa trabaho po ba yung na-out of focus, ganun? O sa family namin? Hindi, ikaw kasi nagkwento. Sabi mo, mula namatay yung father mo, last year, no? Opo. Na out of focus ka sa sarili mong family. What exactly did you mean when you say na out of focus ka? Anong mga nagawa mo or hindi nagawa para masabing... Yung po, Papa Jackson, parang nabago po yung routine ko after ko pong umuwi sa bahay namin. Pagkalibing po ng tatay. Yes po. Anong nangyari? Yung parang nakalimutan ko po yung family ko, ganyan. Hindi na normal yung nagiging routine ko araw-araw. Parang... tinatanong ko na yung sarili ko kung yung sitwasyon ba ng buhay ko is ito ba yung gusto ng papa ko, ganun. Kasi ang dami ko po talagang gustong gawin sana
ng gusto kong matupad para sa tatay ko po. Tapos parang biglaan yung pagkawala niya. Parang lahat ng mga nakaset na plano sa utak ko, parang Gaya ng? kagaya po ng ng pagbabalik sa pag-aaral, gano'n. Yung matupad ko yung pangako ko sa kanya na magiging okay yung buhay namin. Kasi hindi po talaga alam ng tatay ko yung buhay ko. Kumbaga ang pinapakita ko lang sa kanya or ang sinasabi ko lang sa kanya palaging okay lang, gano'n. Okay. Tapos nung wala po siya, parang ang daming pumasok. Basta ang gulo-gulo po ng utak ko kasi talaga nun. Ang daming naging question sa utak ko. Tapos, yun nga po, yung tinanong ko rin yung sarili ko kung deserve ko ba yung family ko ngayon, yung asawa ko, ganun. Kasi nga, hindi naman alam ng tatay ko na ganun yung buhay namin. What exact part of your life ang hindi alam ng tatay mo? Anong kahulugan nun? Yung yung tungkol po sa asawa ko. What about yung tungkol it? po sa buhay namin. What about it? Alam niyo po yung typical na laging tayo ng magulang na yung Wait lang. ng asawa. May hindi yan ang tinatanong ko. Ano yung hindi alam ng tatay mo? Yung tungkol po sa asawa ko na What about it? Na nagiinom po siya, na may bisyo po siya, ganun. Tapos, ano yung bisyo niya? Look, ganito I cannot help you. There's no way I can help you if you tell me the surface. Yung surface lang ng problema mo. What about your husband? Kasi if this is what you carry, ano yun? Actually, Papa Jack, hindi naman po talaga yung sa asawa ko yung problem. Yung sa family ko lang po talaga dito sa mother ko. No. Kasi, I want to know this because this is the reason why you are there right now. feeling ko po kasi kapag sinabi ko, parang hindi kaya ng puso ko na sabihan ng gano'n yung asawa ko after po ng mga nangyari. Parang kumbaga meron mga kaming pinagdaanan dahil okay na po. Parang gusto ko na lang siyang kalimutan. Ganun. Okay. Sige, itatanong ko mamaya if it becomes relevant to the story, then I will ask you later. For now, I will respect that you don't want to tell that part. It's just vague kasi kinikwento mo. Gaganto yun, ang angkla mo kung bakit the reason why you are where you're at right now because your father passed away and you promised your father several things and you kept a lot of things from him. Opo. So circumstantial kasi yung mga bagay na yun. So hindi pa pwedeng wala lang po yun. I don't wanna tell you. Otherwise, mahirap na pag-usapan. But anyways, yes, go ahead. So that's the reason ba't mo iniwan yung asawa mo? Yun ba yan? Hindi po. Bali, nagkaroon lang po kami ng problem tapos naghiwalay lang po kami pansamantala. Kaya po ako napunta dito sa family ko. Pero plano ko na rin po ulit na bumalik sa bahay namin sa Manila. Ba't kayo naghiwalay? Dahil nga po dun sa naging problema namin last year. Dahil sa akin naman po yun. Nanlalaki ka ba? Ay, hindi po. Sa ko lang po, magulong isip. Yan. Actually, nagigets ko yung magulong isip. Nararamdaman namin lahat ngayon. Medyo, medyo magulo-gulo pa po talaga. Siguro ito yung ito po yung reason talaga kung bakit, wala po kasi ako nakakausap. I'm here. Huwag kayong mag-alala. When it comes to having a conversation, I'm mostly unapologetic. Kaya okay. Kilala niyo naman ako. Mapilit ako. Pag kausap niyo ako. Okay, anyways. So tumira ka sa nanay mo that you have not been, kumbaga, established a tight-knit relationship with. All of a sudden sa kanya ka tumira. Tama? Opo. Okay. Natuloy. Tapos?
Ayun po, tapos yung nandito na nga po ako sa kanila tapos nagkaroon ng problema yung mother ko, tapos yung mga kapatid ko parang ako yung sinisisi. Money matters po 'to, Yun po talaga yung reason kasi Mm. dahil na wala akong trabaho, tapos nandito ako sa nanay ko, sinasabihan ako ng mga kapatid ko na pabigat daw ako, ganyan. Na may anak na daw ako, dapat daw hindi daw ako nakatira sa nanay ko, gano'n. Are they wrong? Mali po, opo, kasi hindi naman talaga ako pabigat. Kumbaga nagtrabaho ako ng mahabang panahon, ito lang yung chance na nakasama ko sila. Nagkaroon ng problema about sa pera yung nanay ko, parang ako yung sinisisi, ganyan. No, ganito. Eh, Excuse me, May. I think you have this all backwards. What you're telling me now, ako, kilala mo ako, hindi naman ako para i-baby kita, no? yes po. Oo. Kilala mo ako, I do not sugarcoat anything, ha? Okay lang ba sa'yo yon, ma'am? Yes po. Ang peg mo kasi ng pakikipagkwentuhan sa akin ay para bang you are taking advantage of this time para maging close sa nanay mo. Yun ang peg, no? Na para bang sinadya mong umuwi sa nanay mo kasi you want to establish a relationship with your mom. Tama? Opo. No. You had a problem at home. You're escaping the problem at home. That's the reason kung ba't ka nasa nanay mo. You have this backwards. May problema ka sa pamilya mo. Sa asawa mo. Kaya ka nandyan. Hindi mo, otherwise, wala ka dyan eh. Naiintindihan kita na you only have one parent left. I'm all for that. Gusto ko yan, syempre, magulang, no? I want that, no? But do not package it as if, kasi ang dating ngayon, you're sacrificing your own husband and your kid, kung may anak ka, to be with your mom. Hindi yan ang kwento. Nagkataon lang na naging blessing na may time ka sa nanay mo ngayon. Kasi nagka-problem ka sa house mo. Yun ang peg na usapan natin ngayon. Ano reklamo sa'yo ng mga kapatid mo? Ayun lang po, yung tungkol lang po sa Sa? sa mga sinasabi nilang pabigat daw ako, ganyan. Gaano ka ang bulol ko, sorry. Sorry na May, sorry na. Ulitin ko yun. Ulitin ko yan. Bulol talaga ako eh. Gaano ka na ba katagal nakatira dyan ngayon? Ano po, 9 months. 9 months. In the past 9 months, did you have a job? Ay, opo. Okay. So anong pinanggagalingan ng mga kapatid mo pag sinabing pabigat ka? Hindi ko po alam sa kanila. No, you have an idea. Don't tell me hindi mo alam. May idea ka. Don't make this vague sa akin. Alam mo anong pinanggagalingan. Saan sila nanggagaling? Ba't nila sinasabing pabigat ka? Kaya tama o mali sila, anong pinanggagalingan nila? Nagkaroon po ng problem yung mother ko sa pera. Mhm. Tapos hindi po alam ng mga kapatid ko kung ano po yung dahilan. Which is naikwento naman po sa akin ng mother ko kung At ano yun? bakit. Ayun po, nagkaroon po siya ng mga utang, ganyan. Sa mga tao, humubo ng malaki. At alam mo na nangungutang siya or hindi? Hindi po, kasi ngayon lang po ako napunta sa kanila eh. Okay. So sa nakalipas na 9 na buwan, nung dumating ka dyan, may utang na siya. Opo. Nadagdagan ba yun nung time na naandyan ka? Hindi po ako sigurado eh. Okay. So hindi mo rin alam. Hindi po. Okay.
Sa nakalipas sa 9 na buwan, ilang buwan doon ang wala kang work? Yun po, yung 9 months na yun, wala po akong trabaho. Pero may business po ako. Anong business mo? Baka pwede kitang support. Ano? Nag-ano po ako, nag-print. May printing, ano po kami. Ako, business. Mga ukay-ukay. Ganyan. So may income ka pa rin kahit nandiyan ka? Ay, opo. Kasi for the longest time, Papa Jackson, 17 pa lang ako, nagtatrabaho na ako. So you pay some bill sa bahay ng nanay mo? Opo, nagsishare po ako. Tsaka yung husband ko po, nagbibigay po sa akin ng pera. Siyempre, hindi ko na po i-allow na hindi kami supportahan ng asawa ko eh. Nandiyan rin ba yung anak mo sa'yo? Opo, nasa akin po. Okay. Did your mother agree na bigla kang umuwi sa kanya or bigla ka na lang dumating? Siya po ang nagsabi sa akin na umuwi sa kanya dito. Okay, sa bahay na yan, ilan na nakatira? Bale, yung dalawa ko pong kapatid, tapos yung mother ko lang po. Okay. So 3 sila, dumagdag ka naging 5. Opo. Kasi may anak kang kasama. Tama ba yung intindi ko, ma'am? Yes po. Okay. Yung 2 kapatid mo na yon, ang pinagkukwentuhan natin ngayon. Tama mali? Ano po? Yung 2 kapatid mo na inabot mo sa bahay na yan, ang topic natin ngayon. Tama ba ako? Hindi po. Yung mga may asawa na po. Na hindi nakatira dyan. Opo. Okay. Yan, iisa ba ang tatay niyo ng mga yon or anak na nanay mo sa iba yon? Sa iba po. Okay. Ano ang tanong mo sa akin, ma'am? Hindi ko po alam kung ano yung itatanong ko sa totoo lang, Papa Jackson, kasi alam ko naman yung sagot. Ano yung Pero sagot na alam mo? Yung pag-alis po ulit. Pag-alis saan? Dito po sa kanila. What's the question about it? Ang tanong ko po, Papa Jackson, kung tama ba yung bigat na nararamdaman ko ngayon na umalis po ako sa kanila ngayon, na nandito po ako sa lola ko, kasi hindi po ako nakakapag-spend ng time sa mother ko. Just because... Kailan ka pa umalis? Ano po, October. Last year. Opo. So before mag-Christmas, umalis ka. Opo. Ano trigger nun? Something happened that day. Anong trigger? Ba't ka umalis? Ayun po, nung nalaman po ng mga kapatid ko yung tungkol sa problema po ng mother ko. Tapos sinugod po nila kami sa bahay. Ako sa bahay. Kasi Then, gusto nila. Why would they assume na may kasalanan ka doon? Hindi ko nga po alam, Papa Jackson, kung bakit eh. Kasi tinanong ko din si Mama, sabi ko sa kanya, bakit? Sabi ko, bakit parang kasalanan ko? Siyempre, hindi ko sila kilala po eh, sa totoo lang. Hindi ko alam yung mga ugali nila kasi ngayon lang naman kami nagsama talaga ng matagal. So parang sa akin, ano ba yung reason? Inisip ko na lang nung time na yun. Baka may pinagdadaanan lang sila, baka naiisip nila yung sa sarili nila, kaya nasasabi nila yun sa akin, kaya siguro wala sila sa poder ni Mama kasi niisip nila baka maging pabigat sila, something ganun. Kasi alam ko naman sa sarili ko, Papa Jackson, na hindi ganun. And yun din naman yung sinabi ng mother ko. Huwag ka huwag mo silang intindihin kasi alam mo naman na hindi ka naman ganun. Ang nakakasama lang ng loob po is yung parang may problema yung magulang namin. Dapat nag-uusap kami magkakapatid para solusyonan yun. Pero ang naging dahilan, bakit ako yung tinitingnan nila na dahil ba nakatira ako sa nanay ko, na may asawa na ako, na nandun yung anak ko, na dahil ba wala akong trabaho. Yes, tama sila. Hindi sila mali sa part na yon. But they are wrong to assume na may kinalaman ka sa utang ng nanay mo kung wala naman. Ayun nga po. But the premise, yung premise na nagtataka sila, ba't nandun ka, ipamilyado ka na, they're not wrong.
medyo malaki yung palaisipan ng kwentuhan natin ngayon. No? May, iniwan mo yung bahay ng nanay mo and still you did not go home to your husband. What happened? Nag-aaral po kasi yung una ko dito. Okay. When do you plan to? Kasi, Pagkatapos po ng school year. which is in few months time? Opo, opo. May bahay kayo ng asawa mo? Meron po. And you're not going home to him? That's okay? Umuwi naman po kami pag kagaya ng bakasyon or kapag malapit lang naman po eh. So kapag may time na gusto natin umuwi, nakaka-uwi naman po kami. But that's not living in the same under the same roof, no? Opo, opo. That's a little bit puzzling to me. Alam mo, there's a very big part of this conversation I am oblivious to, no? Maybe you are not ready to share that with me. I don't know. Anong tanong mo sa akin, ma'am? What is it that you want to achieve when you wanted this conversation with me? Siguro po to be honest, ito pong nangyari sa ngayon. Although may mga times po na nauwi-uwi ako sa kanila noon kapag may mga okasyon. Dahil hindi ko sila kilala, hindi kami ganun magkaka-close. Parang walang nag-a-arise na issue. So ngayon po, parang ang daming naging realization sa akin after nung namatay yung tatay ko. Tapos dahil nga sa problema namin ng asawa ko, nagkaroon ng chance na nandito ako sa kanila. Kumbaga, kagaya ng sinabi ko kanina, tinitreasure ko yung mga moments na sana mas makalala ko pa sila, mas makabanding ko sila, ganyan. Although normal naman magkaroon ng problema. Pero kagaya ng narinig ko sa kanila, medyo sumama po talaga yung loob ko na inisip ko na lang sa panahon ngayon na hindi ko sila talaga kontrolado pagdating sa mga kung ano man yung mga pwede nilang isipin. Siyempre may mga pamilya na kami, tama nga naman po yun. Pero yung sa pagmamalasakit ba sa nanay namin na hindi ko nakikita din naman sa kanila sa tagal ng panahon na nandito ako, dumalapit lang din naman sila sa kanya. Tapos, yung mga naitulong ko din sa kanila, di man pinansyal, tapos mag-iisip pa sila ng ganoon sa akin. Parang, yun lang, medyo na-hurt lang ako na. But you have been in your mother's turf for just 9 months. How can you judge them? Totoo naman po. No, tinatanong kita. I'm not asking you for the approval. Tinatanong kita, ba't mo sila ginajudge kung nandun ka lang ng 9 months? You have to remember, you're just building a relationship with your mom. You have been just close to your father. If you're saying na para bang hindi sila gaano ka-concern sa nanay mo, nandiyan ka ng 9 months lang eh. You cannot make that distinction kung 9 months ka pala na andyan. At nagpunta ka dyan dahil may sinusolve kang problem on your own. Alam mo, ang hirap pagkwentuhan to. May tama na. Kasi ang laki nung iniiwasan mo sa kwento eh. Ang laki nung iniiwasan mo sa kwento. And I can respect that. It's just that it's a little bit vague sa akin. Kasi ako yung nakikinig ng kwento mo. Oh. But you cannot make that distinction. Siguro mali sisihin ka nila dahil hindi nila alam yung full story. Tama? Opo. Dahil hindi mo naman talaga alam yung utang na yun kung talagang hindi mo alam. Tama, mali? Opo. Oo. Pero, hindi mo sila pa pwedeng i-judge.
Kasi ganito yan. Look, okay lang bang payuhan kita ng unfiltered muna? Okay lang? Sige po. Sabi kasi ng iba, real talk. Okay, ganito ha. Okay. And not at any point I'm trying to offend you. I'll just be very, very blunt with it. Ready? Okay po. Ganito. Almost all your adult life, ang close mo tatay mo. That's why it hit you hard nung sumakabilang buhay siya. Tama, mali? Tama po. You wouldn't be in your mom's turf kung hindi nagkaproblema sa inyo ng asawa mo. Tama ba ako? Opo. Okay. So you did not go home to your mom out of your own goodwill. No. Umuwi ka doon kasi wala ka matakbuhan. And if these actions raised an eyebrow or two doon sa mga kapatid mong kasama ng nanay mo noong mga panahong absent ka naman sa buhay ng nanay mo, right nila yon. Whether they are wrong or they are right, understandable na may reaction sila. And for you to assess them, how are they as sons or daughters to your mom is a little bit, unjustifiable. Kasi ang dating ngayon parang you're saying na sinasamantala ko po na maging close sa kanila. I wanna spend time with my mom. Dapat ginawa mo ito nung okay ang buhay. Pero hindi eh. This is a byproduct of a problem you're trying to solve. Now, anong point ko? Can I be honest with you, ma'am? Sige po. Go home to your husband in few months' time and then build a relationship with them. Yung walang vested interest. Yung walang pakinabang. Yung totoong gusto mo lang i-build yung relationship with them. I understand where they're coming from. Nagigets ko kung saan nanggagaling. Baka nga po, Papa Jackson. Baka nga po ako talaga. Well, kasi ganun yung dating eh. Na parang ginagawa mong hero yung sarili mo. I have a wish for you. Kaibigan mo ako, hindi naman kita ano. I'm your friend. I hope whatever... Papa Jackson, Yes, ma'am. Kasi, kumbaga, yung mga... Di ba nagkakaroon kami ng time na magkausap ng mother ko about sa mga kapatid ko. Mm. So, lahat ng mga hinanakit niya sa mga kapatid ko, sinabi niya sa akin. Normal yan. Ganyan ang mga nanay. No. Paputulin na. Ganyan ang mga nanay. Pagkausap nila yung panganay, sama na loob sa bunso, kukwento niya. Hindi ibig sabihin na sinisiraan niya yung isang anak niya. Nagkukwento lang yung nanay mo. It's not for us para magalit sa kapatid natin. Sometimes, yan yung ewan ko, may mga maraming kapatid dito, alam nyo to. Ngayon na magulang, yung ate mo, ganito. Pag yung ate kausap, yung kapatid mo isa, ganito. Pero walang intensyon ng mga nanay na pag-away-awayin kayo. Ganun lang talaga sila. So I do not believe that you can judge your sisters, your siblings, because your mom told you na mayroon siyang hinanakit doon. Nagkakwento lang siya. And you were just there for 9 months. I have a wish for you. Can I? Okay po. I wish that whatever it is that your husband and you has been going through, masolve nyo na yan. And finally, you and your husband can now go back to, di ba, under the same roof. And then, pakikialaman ko tong part na to ha. Okay lang, ma'am? Sige po. Di mo man to hinihingi, pero meron naman ako, pakialaman ko na. You lost a portion of you when you lost your father.
I know how it feels. Hindi dahil nakikialam ako sa'yo, but, I've lost my father too. So, I know that when a parent or parent die or dies, they go with certain part of us. No? May bahagi ng buhay natin na nawawala. Pag nawawala ang magulang natin. And I think it happened to you. There's a profound pain when we lose a parent. Tama? Sobra po. And I get you. No, I get you. Naintindihan ko yung part na yun. But I think your husband is the casualty. Kung tama yung basa ko I think your husband suffered because you were too lonely nung nawala yung father mo. Which is not fair sa kanya. Given what I know sa story mo When you lost your father, you lost a sense of yourself, which you should not. Which you shouldn't have lost that portion of you. I mean, if it really hit you hard that you lost your father, then I hope that you become the version that your father can be proud of. But his passing put you in a little bit of disarray. Yan ba ang magiging version mo na ikaka-proud ng tatay mo? Ikaw makakasagot niyan. Alam natin na masakit mawala ng tao minamahal. When we lose that person because they passed already, pag namatay sila, we lose the person forever. We go on in this lifetime without having them, having to talk to them, having to feel their warmth, having to, have their presence. But it does not mean that we stop living the life that otherwise will make this person proud of us. Am I making sense? Opo. Pag nakausap mo tatay mo ngayon, magiging proud ba siya sa'yo? Feeling ko naman po, Papa Jackson, siguro. Well, I don't think so. Because his passing brought you many problems right now. It lost a portion of you. Pero masasabi ko, Papa Jackson, na I made it. Kasi, nung time na nawala siya, bumalik yung ko yung suicidal attempt ko So, itong time na to na nagigising ako, hindi para sa sarili ko, kundi para sa anak ko. Masasabi ko, siguro proud siya. Kasi nga kagaya dito, kahit na may nanay ako, may mga kapatid ako. Parang pakiramdam ko lang makausap. Kaya ko naman Kaya lang kasi yung may tao sanang magsasabi sa akin na kaya mo yun anak, magpakatatag ka, magdasal ka. Stop. Ito na. I ask you very categorically. Sabi ko sa'yo, is this the version that your father can be proud of? And you said, palagay ko naman po. And after that, you said, kailangan ko ng tao magsasabi ng kaya mo yan anak. Nakaka-proud ba yun? Kailangan mo ng ibang tao? Even him. You need someone to remind you of your value? Really? I mean, it's wonderful to hear that you say, pag gumigising pa ako para sa anak ko, I get that. But you should wake up not for your child, for yourself.
Because you're living this life. If you live this life good, well, it's an adventure on its own. If you live your life and only focus with what's bad about it, then you suffer. It becomes alam mo ang buhay ano yan eh. It's a double-edged sword. Pwedeng sumpa yan, nabuhay ka, or pwedeng regalo yan, nabuhay ka. And I beg to disagree, ma'am. I beg to disagree when you say this, your father can be proud of this version of you. I don't think so. But you'll get there. You have to wake up for yourself. You have to appreciate this life that you live. Not for anybody else, but for yourself. For yourself, not for anybody else. Para sa iyo, ma'am. Kanina may nabanggit ka. You wanna go back to school, tama? Opo. Have you gone back to school? Hindi pa po ulit. Exactly. Let me talk to you about that. Those were the first things you said. Nag-promise ka sa kanya na babalik ka sa school, tama? Opo. Why make that a promise to your father? Make that a promise to yourself. Alam ko na profound yung kahulugan sa'yo nun. I wanna do this for my father. Of course, we want inspiration. Your father is the inspiration. But do it for yourself. Bakit? Tatay mo graduate o ikaw? Answer me. This is a very categorical question. I want this to come from you. Sino gagraduate? Opo. Ikaw. You know, I might seem harsh with the way I give you advice. I'm waking you up. Look, your father is gone. Wala na siya, ma'am. Masakit marinig yan. Kung yan ang pinagagalingan ng pain mo. You have to hear that. Your father is gone. If you want him to be proud of you, you can. You can make that happen. But you have to do things for yourself. You are just 33 years old. Bata ka pa. You wanna go back to school? Anong gusto mong kunin? Ha? You wanna go back? Gusto mong tapusin yung course mo, hindi mo natapos? Opo. Do it for yourself. Make your father the inspiration. Para sa sarili mo yun, ma'am. Alam mo, ang selfish pakinggan pag ganitong sinasabi ko sa inyo to. But it's true. It's true. Kung kaya ng pera mo, kung kaya ng panahon mo, kasi may anak ka, may asawa ka, babalik ka na sa asawa mo in few months time dahil matapos na yung school year ng anak mo. But then again, you need to do things for yourself. Not for anybody else, ma'am. You have to be whole. Because you have a son or daughter po? Daughter po. You have a daughter who looks up to you as a woman one day. Make your father be proud of you. Because you achieved things for yourself. Because you deserved it. Ilan taon ka pa sa college bago matapos? 3 years po. Kaya man tapusin? Kaya po. See? Sarap marinig, di ba? Ulitin ko, kaya man tapusin?
Opo. Kaya. Tatapusin. Di ba ang sarap marinig? So, ba't di ka pa nakakabalik? Ha? Hindi ko po alam eh. There you go. There you go. It's a decision that's completely yours. Let me ask you again. Huwag mo sabihin sa akin na hindi mo pa alam. Hindi mo alam. Alam mo, di ba? No matter how excusable or unexcusable or negligible the answer is, alam mo ang dahilan ba't di ka pa nakakabalik. Opo. Bakit? Dahil po sa mga obligasyon sa bahay. There you go. Yun. Posibilidad. Say it. You have to face the real scenario. And so you can make a timeline for yourself. Hindi pa kaya kasi may nag-aaral akong anak. Wala pang ipon. Say it. You know the first step of solving the problem? Do you know? Yes po. Ano? What's the first step of solving a problem? Kailangan pong malaman muna kung ano yung problema. No. That's part of it. The first step in solving the problem is... walang problema, hindi natin No, listen carefully. The first step of solving a problem is acknowledging that there's a problem. Opo. Is there a problem right now? There's no problem right now. Walang problema ngayon. There are things you want to happen. It's not a problem. It's an aspiration. Ang problema sa'yo, yung aspirations mo, ginawa mo problema. You wanna go back to school. Is it a problem? It's not a problem. It's an aspiration. Did I make sense, ma'am? Yes po. Hindi problema yun, ma'am. It's an aspiration. You can do it soon. Pero problema ba siya? Hindi siya problema. You're making it a problem. Why? Because you attach it dun sa idea that you've lost your father at di mo siya nagawa and you have to do it for him. Ay di ba gumulo? Do it for yourself. Not for anybody else. Let's go back to your siblings. Okay? Okay po. I think you have to listen to them as much as they should have listen to you. Maybe they assumed wrong. Siguro mali sila sa part na yon. But you share a fault kung bakit galit sila sa'yo. Kasi sa bahay na yon, ikaw pinakamatandang anak. Tama na? It happened under your watch. It happened under your watch. At bilang ikaw pinakamatanda, then take the role of being the eldest. Solve the problem. Yung problema talaga yun. Kasi may utang nanay niya. Tama? Opo. Pagtulong-tulungan nyo na lang. Ano bang usapan doon? Paano masolve yun? Hindi ko na po alam sa kanila. Sila na po mag-usap-usap. Kasi po umalis na ako last year. May napansin ka ba sa attitude mo? Ha? May napansin ka ba sa attitude mo? May, Opo. ano? Ano napansin mo sa attitude mo?
Kung me. lagi po akong umaalis. There you Pag may go. Yan ang problema sa'yo. Your problem is you escape. Tama na? Opo. Tumatakas ka. You don't strive to become part of the solution. Tingnan mo, alam mo. Tingnan mo, alam mo. Yeah, alam mo, even yung grieving process mo sa tatay mo, tinatakasan mo siya. Hindi mo matatakasan yan eh. You have to face it. You have to face it. Are we making sense tonight, ma'am? Yes po. Okay. Narinig mo na ba yung linya ko? Alin po doon? Sobrang lami. That's that. Have you heard of that? Alin po? That's that. It's saying it is what it is. I want you to Opo. say it with me. Say, that's that. That's that. Yes. Yan na yung buhay. Meron ka. Harapin mo siya. Alam mo, ma'am, we only live once. One day you're going to regret all the times you escaped life and all the chances that you could have had to learn from, a challenge in life, yung tinakasan mo. Because one day soon, bibigyan ka ulit ng buhay ng panibagong lessons to learn from. Kung tatakasan mo ulit, you'll never learn. If there's a problem, asawa ka, di solve it with your husband. Salamat po, Papa Jackson. I don't know if I was able to help you tonight. Because obviously, 50% or maybe less than ay magkwento sa akin. And I respect that. May natulong po ba ako sa iyo, ma'am? Opo. Sobrang laki po. What part of it? Unang-una po yung sa pagharap sa problema. Tsaka yung do it for yourself. Oh. Kasi, ayun, na-realize ko rin din. Parang for the longest time, parang lagi akong sa-base dun sa sa tatay ko, yung pangarap ng tatay ko. Kasi yung pagiging provider ko sa family ko, ganun, sila yung laging nasa isip ko. Sa ako parang, tulad ngayon sa sitwasyon ko, hindi ko alam kung nasaan ako, parang ganun. Well, thank you if you've learned something tonight. Thank you if you've learned something tonight. Malaking bagay sa akin yan. Because I don't know kung tama ako, but I can sense a change of demeanor mula tumawag ka kanina sa ngayon. Sana tuloy-tuloy yan. Thank you so much po, Papa Jackson. I have one last thing to tell you. Ready? Sige po.
Stop treating yourself like a victim. That's your problem. Like ang biktima, laging ganito. No. It's a victim mentality. Alam mo, nakakasana yan. Self-pity ang ending yan. Kawawa naman ako. Ako yung biktima. Ako yung lahat-lahat. Ako yung biktima. No. Pinapahina mo lang ang sarili mo. It's okay na maawa tayo sa mga sarili natin. Diba? Momentarily, that's okay. Momentarily, that's okay. After that, dust yourself off. Pagpagin ng sarili natin, bumangon, look at the mirror, tell yourself, that's that. This is life. You only live once. If you have to invest a couple of months, a year to solve a problem that will make you enjoy the next 10 years of your life, then do it. Because no one is going to live your life on your behalf. You live that life. Ikaw yan. Walang option ng buhay na, ang hirap ng buhay ko, ikaw muna mabuhay para sa akin. Pag madali na balik mo sa akin, no. Walang ganun. Are we making sense? Yes po. Diba? It's the victor mentality. Huwag mo akong pahiya. I'm rooting for you. Walang point na tumawag ka sa akin malungkot na malungkot, hindi kita binaby, tapos malulugmok ka lang. I'm rooting for you, so please do it for a friend. Kahit yun muna yung motivation natin. Can we do that? Yes po. I'm proud of you. You've realized 3 things tonight. Salamat, Papa Jackson. Naiyak ka kasi konti nagsasabi sa inyo, no? Sabi ko lang po. Be the best version of yourself. Before I let you go tonight, I want you to make that covenant sa father mo. Tell him. I want to hear it. Go ahead. Ano po yun? Sorry. I want you to make that promise to your father. Go. Papa. Promise, I'll make you proud. I miss you. Thank you po, Papa Jackson. Salamat po. Okay. Okay. Go back to your husband soon. Opo. You lost your father, don't lose another guy in your life. Opo. Sobrang thank you po sa time. I am rooting for you. Good luck pa. Sana marami ka pang ma-print. Bye-bye. Salamat po.